Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Jeline Bathan mula sa CRC Batangas. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Matatagpuan po natin ngayon ang ating tatalakayin mula sa aklat ng Josue chapter 10 verses 3 to 5. At ang pamagat po nito, The Southern Kings of Canaan, Assembly for an Attack on Gibeon. Tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa araw na ito. Salamat po sa kabutihan, sa aming mga buhay at sa pagpapala na ipinagkakaloob mo sa amin. Samahan niyo po kami sa umagang ito upang mapagbulayan ang iyong banal na salita. Hinihiling ko po ang gabay ng banal na Espiritu upang maunawaan ang iyong kapahayagan. Salamat po Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang Josue chapter 10 verses 3 to 5. Kaya nagpadala ng mensahe si Adoni-Sedec kay Hoham, hari ng Hebron kay Peram, hari ng Hermut kay Happeya, hari ng Lakis at kay Deber, hari ng Eglon. Ganito ang kanya ipinasabi: kailangan namin ang inyong tulong. Kailangan salakayin natin ang Gibeon, sapagkat ang mga taga roon ay nakipagkasundo kay Josue at sa mga Israelita. Nagkaisa nga ang 5 haring Amoreyo, ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Hermut, ng Lakis, ng Eglon, at pinaligiran nila at sinalakay ang Gibeon. Purihin po ang ating Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang banal na salita. Nang mabalitaan ni Adoni-Sedec na hari ng Jerusalem ang pakikipagkasundo ng mga taga-Gibeon kay Josue at sa mga Israelita, siya ay nagpadala ng mensahe sa 4 pang hari upang humingi ng tulong. Ang dahilan ng panawagang ito ay ang matinding pangamba na dulot ng alyansa ng Gibeon sa Israel. Sa paningin ni Adoni-Sedec, ang pakikipagkasundo ng Gibeon ay hindi lamang isang pagtataksil sa rehiyon, kundi isang malinaw na banta sa kanilang kapangyarihan, sapagkat kilala ang Gibeon bilang isang matatag at makapangyarihang lungsod. Ang ganitong balita ay nagdulot ng kaguluhan sa puso ng mga hari, at sa halip na magpakumbaba at magpasakop sa Diyos na malinaw na kumakampi sa Israel, pinili nilang magtipon-tipon upang labanan ang bayan na nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Sa kanilang pulong at usapan, nagkaisa sila na lusubin ang Gibeon. Inisip na kung mawawasak nila ang lungsod na ito, bago pa ito lubusang mapalakas ng Israel, mapipigilan nila ang paglawak ng impluwensya ng mga Israelita. Kaya't ang 5 hari ng mga Amoreyo, hari ng Jerusalem, Hebron, Hermut, Lakis at Eglon ay nagsama-sama, dinala ang kanilang hukbo at nagtungo upang magkampo sa tapat ng Gibeon. Ang tagpong ito ay malinaw na nagpapakita kung paano ang kasamaan ay marunong magkaisa laban sa katuwiran, at kung paano ang takot kapag sinamahan ng kapalaluan ay nagtutulak sa tao na labanan ang gawa ng Diyos kaysa magpasakop sa kanyang kalooban. Sa ating panahon, maaaring harapin natin ang mga sitwasyon tila nagkakaisang mundo laban sa atin, sa trabaho, pamilya, o personal na buhay. Dahil sa ating paninindigan sa pananampalataya, sa halip na matakot o gumanti sa maling paraan, dapat tayo magtiwala sa Diyos na siyang lalaban para sa atin at magbibigay ng tagumpay sa tamang oras. Maging maingat din tayo sa mga alyansa at relasyon. Siguraduhin ito'y hindi laban sa prinsipyo at kalooban ng Diyos. At ang conclusion nga po dito sa Josue chapter 10 verses 3 to 5 ay isang paalala na ang mga plano ng tao laban sa Diyos ay tiyak na mabibigo. Kahit na ang 5 makapangyarihang hari ay nagkaisa, hindi sila nagtagumpay sapagkat nilabanan nila ang bayan na kinasasamahan ng Diyos. Ang tunay na kaligtasan at tagumpay ay nasa mga taong pumipili na maging tapat at gumampi sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aming narinig sa umagang ito. Nawa ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan upang maisang pamuhay namin sa araw-araw. Salamat po Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri, pagdakila at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos na mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagnilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.